Isang magandang hapon sa inyo mga ka-travel. Narito muli tayo para sa isang makabuluhang kwento tungkol sa isang lumang simbahan na matatagpuan sa probinsya ng Bulacan, partikular sa bayan ng Plaridel. Ito po ay ang parokya ni Santiago Apostol o mas kilala bilang simbahan ng Kingwa. Pero bago po tayo magsimula, kayo po muna ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at i-like ang aking channel. Pindutin na din ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. So tara mga ka-travel, samahan nyo ako. Ito ang aking kwento. Ang parokya ni Santiago Apostol o simbahan ng Kingwa ay isang simbahang Romanong Katoliko na mahigit 400 taon nang nakatayo. Ang simbahan ay unang itinatag ng mga Paring Agustino bilang isa sa mga pagbisita sa Malolos noong 1581. Dati itong matatagpuan sa isang baryo na ngayon ay tinatawag na Lumang Bayan. Dahil na din sa madalas na pagbaha, ay inilipat sa kasalukuyan nitong lokasyon sa Barangay Poblasyon sa kabila ng ilog ng Kingwa na ngayon ay kilala bilang Angat River. Dahil sa malayong distansya ng kumbento ng Malolos hanggang sa bisita ng Binto, ay ginawa ng Agustinian Prior ng Malolos ang pagtataas ng bisita ng Binto sa isang quasi-parish o pansamantalang parokya noong September 27, 1602. At noong April 30, 1605, ang Kingwa ay opisyal nang itinatag bilang isang parokya. Itinayo sa bagong lokasyon nito ang simbahan noong 1602 at inabot ng 15 taon bago ito nakumpleto. Ang mga adobe na bato nito na ginamit sa simbahan ay nagmula pa sa bayan ng May Kawayan, habang ang mga ladrilyo o brick na ginamit ay ginawa sa sitio na Bugtos sa Barangay Santa Ines. Madami na din ang pinagdaanan na trahedya ang simbahang ito. Nandiyan ang pagkasunog ng tamaan ng kidlat noong 1605. Muling nasunog noong taong 1772. At ang pinakamatinding pagkasira nito ay noong 1863 nang tamaan ng matinding lindol. Noong panahon ng pananakop ng mga Briton dito sa Pilipinas, ang mga importanteng mga dokumento at ilang mga ari-arian na pag-aari ng San Agustin Monastery na nasa Intramuros ay inilagay o itinago muna dito sa kumbento ng Kingwa. Ginawa din itong military hospital ng mga sundalong Amerikano taong 1899. Ang kasalukuyang simbahang bato at ladrilyo
ay estilo ng kamalig na Baroque na hinaluan ng Moorish ornamentation o isang estilo ng arkitektura mula sa Islam. Ang unang antas ng fasad o yung harapang bahagi ng simbahan ay binubuo ng isang pangunahing trifold arch doorway na nasa gilid ng dalawang rebulto ng mga santo. Ang itaas na bahagi ng pediment ay nahahawig sa minaret o isang tower-like component ng isang mosque. At sa tuktok nito, makikita ang isang larawang inukit ng tinusok na puso ni Jesus na sumisimbolo ng Augustinian Order. Sa kaliwang bahagi naman ng fasad, makikita ang 5 palapag na bell tower na may quadrilateral na base at oktagon na disenyo sa itaas. Mayroon itong 5 kampana na ang pinakamalaki ay nakatuon sa Nuestra Señora de la Consolación. November 2013 nang matapos may balik ang mga bahagi ng simbahan kasama mga paintings na makikita sa kisame. Ayon sa direktor ng proyekto na ito, ang gawaing ito ay naglalayong isulong ang pagpapahalaga sa pamahala ng Kingwa. Ang proyekto ay umabot ng 2 taon bago ito natapos. Makikita sa gilid ng pader ng simbahan ng mga lapida. Sinasabi na dito nakalibing o nakasulat ang mga pangalan ng tao na may malaking naiambag sa pagpapatayo ng simbahan noong unang panahon. Meron din isang maaliwalas at tahimik na hardin sa gilid ng simbahan na napapaligiran ng mga santo. Dumako naman tayo mga katravel sa lumang simboryo. Ilang metro lamang ang layo mula sa simbahan. Ito yung isang uri ng hugis kampanaryong kapilya na kadalasang matatagpuan sa mga lumang sementeryo. Sinasabi na ang lumang simboryo ng Plaridel na matatagpuan dito ay dating sementeryo ng bayan. Pero sa pagdaan ng panahon, wala ka nang makikita na tanda o bakas na naging himlay nito ng mga namayapa. Nakakalungkot nga lang mga katravel dahil tila matagal na itong hindi nalilinis o nagagamit. Pero gayunpaman, itong lumang simboryo ng Plaridel ay naging isa sa mga piping saksi sa kasaysayan ng bayang ito. Hanggang dito na lamang muna tayo mga katravel. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento at sana ay may nakuha kayong kaunting kalaman sa episode natin ngayon.
Maraming salamat sa pagsama, mga katravel. Hanggang sa muli.